Bawat buwan halos walang palya ang pagdating ng electric bill. Karamihan sa atin, diretso lang sa kabuang halaga ang tingin bago agad magbayad. Ngunit kung susuriin ng mabuti ang bawat nakalistang singil, may isang charge na matagal nang binabayaran ng mga consumer kahit marami ang hindi alam kung para saan nga ba talaga ito. Mula rito, naging sentro ng mga kontrobersya ang tanong kung bakit nga ba mayroong system loss charge at bakit ito binabatikos ng mga mamamayang Pilipino. Ang system loss charge ay ang singil na ipinapataw upang mabawi ng mga distribution utility ang kuryenteng nawawala habang ito ay ipinadadala mula sa mga planta patungo sa mga tahanan at negosyo. Kapag tinitignan natin ang ating official Meralco bill, makikita sa ibaba ang kulay asul na bahagi kung saan makikita ang iyong total bill to pay, ang nakalagay na bill computation summary. Sa nahahanay na breakdown o nakahanay na breakdown, makikita mo na ang binabayaran na system loss bilang ikatlo sa naturang system charges. Ayon sa Manila Electric Company o Meralco, may dalawang pangunahing dahilan ito. Una, ang technical losses o natural na pagkawala ng kaunting kuryente habang dumadaloy ito sa mga transmission at distribution lines dahil sa resistance ng mga kable at iba pang kagamitan. Ikalawa, ang non-technical losses or in other words, a margin of error na kinabibilangan ng illegal na koneksyon, pagnanakaw ng kuryente at mga pagkakamali sa pagsukat o billing. Bilang paglilinaw, hindi lahat ng system loss ay dahil sa pagnanakaw ng kuryente. Kinokonsidera rin dito ang layo ng mga substations, transformers at distribution lines na nagpapadala ng kuryente sa iba't ibang lugar ng marami ring natural energy na nawawala at napapalitan ng exhaust heat o electrical degradation. Nakasaad sa Section 10 ng Republic Act No. 78320 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines and Materials Pilferage Act, maaaring ipasa ng mga distribution utility sa mga consumer ang system loss charge hanggang sa itinakdang limitasyon lamang. Kapag lumampas sa itinakdang cap ang kanilang system losses, hindi na ito maaaring ipasa sa mga consumer at ang distribution utility na ang sasagot sa sobrang gastos. Dahil dito, hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law upang mabawasan ang buwanang gastusin ng mga Pilipino sa kuryente. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon. Ayon naman sa Department of Energy o DOE, posibleng umabot ng halos isang taon ang proseso dahil kakailanganin ng masusing pag-aaral, konsultasyon at pagbalangkas ng mga bagong polisiya bago ito tuluyang maipatupad. Nagbabala naman ang Meralco sa panukala na kapag tuluyang aalisin ang system loss charge nang walang kapalit na mekanismo, maaari nitong maapektuhan ang kakayahan ng mga distribution utility na pondohan ang modernisasyon ng kanilang electric systems. Gayunman ay nagpahayag ng kahandaan ng Meralco na talakayin ang issue ng pag-alis sa system loss charge sa oras na amyendahan ang EPIRA. Batay naman sa tala ng DOE, humigit kumulang 5 to 10% ang posibleng mabawa sa singil sa kuryente kung aalisin ang naturang charge. Ngunit kahit alisin ito sa total ng ating electric bill, hindi ibig sabihin ay mawawala na rin ang aktual na gastos na dulot ng pagkawala ng kuryente sa ating electrical grid. Ang malaking tanong ngayon ay kung sino ang sasalo sa gastusing ito. Ang mga distribution utility ba? Ang gobyerno? O magkakaroon ng panibagong mekanismo upang hindi na ito direktang ipasa sa mga consumer. Sa ngayon, nakasalalay sa kamay ng ating mga mambabatas ang paglutas sa pagtanggal sa system loss charge sa electric bill na magiging malaking tulong upang mabawasan ang hirap sa bulsa ng maraming Pilipino.